Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa po ay tayo huwag makakalimot sa ating Diyos. Ah, kasi siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin. Dapat po natin siyang pasalamatan sa araw-araw na paggabay niya sa atin. At huwag tayong makakalimot sa Kanya upang siya ay hindi rin makalimot sa atin. Sa bawat araw na nalipas, na bawat araw na ating ginagawa ay dapat lagi tayong nanalangin sa Diyos. So mga kapatid, eto na naman po si Kuya Chris nagbabalik at nawa po ay suportahan niyo po itong aking vlog at ay ipakalat niyo po ang salita ng Diyos sa mga taong hindi natatakot sa Diyos. Ano po? Ito po mga kapatid ay kwentuhan na maiba naman kasi yung iba nagkukwentuhan regarding sa kung anong buhay ng iba, kung anong meron doon sa katabi niya, kung ano yung meron sa trabaho, kung ano yung mga kinakainisan na tao, di ba? Itong vlog na to is para maiba naman, ito ay regarding sa pag-uusap regarding sa ano po, sa salita ng Diyos. Kasi po, mga kapatid, ang Bible po kasi ay hindi lang basta sinulat niya na ano, na wala lang, nababasahin lang. Ang Bible po kasi yun yung pinaka kakaibang libro sa lahat ng mga libro. Sapagkat ang bawat salita na nababasa natin dito na pawang kautusan ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, ito ay may makapangyarihan. Makapangyarihan po ito, may kasamang Espiritu Santo itong mga salitang nababasa natin dito. So, mga kapatid, kaya po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos para ang mga tao nakakalimot sa Diyos buksan na kanilang puso upang magbalik loob sila sa Diyos. Kasi, yung iba kasi hindi nila alam na kung paano ba yung tamang pananampalataya sa Panginoon. Kasi may tama po kasing hindi po about to sa religion, hindi po ito about sa kung ano yung religion mo, ano yung religion ko. Ito po ay about sa pananampalataya natin. Ano ba yung tamang pananampalataya natin? Hindi ito about sa dumalangin ka lang kay Jesucristo, dumalangin ka lang sa Diyos, sapat na. Hindi po ganun yun. Ang tamang pong pananampalataya natin, dapat po ay nakikinig tayo sa aral ng Diyos. Dapat may panahon tayo para paglaanan ang salita ng Diyos. Hindi po ito na pupunta ka sa inyong church, sa simbahan, dadalangin ka. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yung hinahanap ng Diyos sa atin. Sapagkat sabi dito sa Lucas 11:28, ngunit sinabi niya, sa halip mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. So, hindi lang pala na basta nanalangin tayo sapat na. Basta tumatawag tayo sa Diyos, sapat na. Basta naniniwala tayo sa Diyos at sumasampalataya, sapat na. Dapat din pala nating matutunan yung pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ito'y karunungan ng Diyos. Hindi po ito karunungan tao na nagaya ng isang tao. So, yung salita kasi ng Diyos, yun yung pagkain ng natin pagkain ng kaluluwa natin. Kaya dapat din nating mapakinggan kung ano ba yung nilalaman ng Bible. Ito po kasi may dalang spirit po. Kaya pag nakikinig po natin ito at
naiintindihan natin, para tayong nabubusog o kumakain tayo ng marami. Nabubusog yung ating spiritual being. So, yun po. Kaya, mas maganda po makapakinig tayo or magbasa ng Biblia. Kasi ang pagtawag sa Diyos pala, hindi lang basta pupunta ka lang sa basta iisipin mo lang na may Diyos, basta nanalangin ka lang, nagpipray ka lang. Mahalaga din po palang mapakinggan natin yung salita mismo ng Diyos sapagkat ito ay sinulat, itong Bibliyang ito, para mapakinggan natin. Sa lahat po ng mga aklat, ito po yung kakaibang aklat. Kaya tinawag po itong Holy Bible. Itong salita ng Diyos is banal po talaga to. Kaya dapat po nating mapakinggan. And sabi dito sa Lucas, ayun nga, mapalad, sabi dito ng Panginoon, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod dito. So kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, dapat pala natin itong sundin. Hindi yung pasok dito, labas sa kabila. Diba? Hindi po ganun yun. Kung tayo makikinig ng salita ng Diyos, dapat po dapat iganapin natin kung ano po yung sinasabi dito. Sabi sa pahayag, mapalad ang bumabasa. Pahayag 1 verse 3 hanggang 5. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. So, dapat natin tuparin kung ano may nakasulat sa Bible. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Diba? Sabi sa pahayag. So, mapalad, dapat talaga nating basahin. O pag hindi nyo basahin, di makinig kayo sa salita ng Diyos. Para mabusog naman yung ating spiritual being. Ano po? So, may babasahin pa ako dito sa Mateo 13. 1 hanggang siguro hanggang 24, 23. Ito po, talinhaga po ito. Ibibihira lang po ang nakakaunawa sa mga talinhaga na nakasulat sa Bible. Pero papaunawa ko po sa inyo na utay-utay. Ano po? Sabi dito sa Mateo 13, basahin ko po mga kapatid. Mateo 13 hanggang matapos. Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya ng isang bangka at doon upo. Habang ang mga tao na may nasa dalampasigan, marami siyang tinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, ang mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. Ang mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa, mabilis na tumubo.
ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat na may mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at takpan ang mga tumubong binhi. Ang iba naman nahulog sa mabuting lupa. Lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga. At ang iba'y marami-rami at ang iba'y may katamtaman lang. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. So regarding sa binhi po, maghahasik. Diba? Ito talinhaga. Pero may paliwanag po ito ang Panginoon. So pagpatuloy natin. Sa 10, pagkatapos lumapit kay Jesus, ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo ng tao? Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi ito pinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita, at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaías, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita, dahil matigas ang puso ng taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata, dahil baka makakita sila at makarinig, maunawaan nila kung ano ang tama, magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Sabi dito, ang kaya nagsasalita ang Jesucristo ng talinhaga para makaunawa yung gustong sumunod sa kautusan, or makaunawa yung totoong may takot sa Diyos, yung totoong gustong maglingkod sa Diyos. Pero yung taong sarado ang puso ay hindi makakaunawa. Sabi dito sa 16, ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon na naghangad na makakita at makarinig ng makikita at naririnig ninyo. Pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. So mga kapatid, yung salita ng Diyos dapat nating unawain. Dapat nating buksan ang ating puso para makasunod tayo sa tamang pananampalataya natin sa Diyos. Ang pananampalataya po kasi, hindi ito yung, Lord, nananampalataya po ako sa inyo. Hindi po yung ganun. Ang pagsampalataya kay Kristo, pananampalataya na may Diyos, ito sabi, kung mahal niyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. So yung pagsampalataya po sa Diyos, yung pagsunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo. Yun daw
Yun po yung tunay na pananampalataya. Hindi sinasabi, oh, nananampalataya ako kay Jesucristo na siya ay anak ng Diyos. Ano yung sinasampalatayan mo sa Kanya? Diba? Eh, ang sabi ni Kristo, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Diba po? Ano ba yung mga utos? Diba? Una dyan, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. O, diba? Huwag mo itong paglilingkuran. O, dapat nasusunod po natin yun. Yun po yung tamang pananampalataya. Huwag tayong gagawa ng larawang inanyuan. Ito yung rebulto. Nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig. Diba? Yun po yung tamang pananampalataya. Yung pagsunod sa utos. Huwag mong tatawaging ama ang sino mang tao dito sa lupa pagdating sa pananampalataya, sapagkat iisa lang ang ating ama, ang amang nasa langit. Kung tayo sumasampalataya sa Diyos, dapat alam natin yung mga utos. Hindi ito yung depende sa paniniwala. Respect na lang sa aming religion. Hindi po ito ganoon, mga kapatid. Ang pagsampalataya, hindi ko po ito paniniwala. Ito po ay nasa Bible. So, kung nababasa po natin sa Bible, dapat nating sundin. Dapat natin na, sabi nila, igalang lang daw paniniwala ng isa't isa. Hindi po ganoon. May mga taong sinusugo ng Diyos upang ipahayag ang tamang pananampalataya, tamang pagsunod sa kautusan ng Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, magbasa po kayo o makinig sa mga taong nagsasalita sa amin, sa MCGI. Try niyo po makinig sa amin. Kasi nung before, naiba po kasi yung aking paniniwala at pananampalataya nung nag-convert ako sa MCGI. Nandun yung pagkatakot ko sa Diyos na labagin. Diba? Na takot akong labagin ang utos ng Panginoong Jesucristo. Iba kasi, okay lang yan. Napatawad ka naman. Hindi pala ganun. Dapat po, sumusunod tayo sa aral ng Panginoon. Yan yung tamang pananampalataya. Yung pagsunod. Hindi sinasabing, ay, pray naman po ako kay Lord. Oh, nag-pray ka. Lagi ka mag-pray. Pero, mas importante yung malaman natin yung aral ng Panginoon. Para pakinggan kasi may po mga kapatid, hindi lang ito basta dapat natin malaman. Kasi may itong salita ng Diyos kasi may pawang espiritu at pawang buhay. May po ito. May kapangyarihan. Pwede kang mabago. At tulad po nangyari sa akin. Nabago po ang aking pananampalataya. Yung palang kahit walang nakakita sa akin at gumagawa ako ng masama, may Diyos na nakakita at siyang magpaparusa sa mga taong liko ang pag-iisip. Yung example na makapatay tayo, walang nakakita, walang CCTV, walang ebidensya, may pinatay tayo. Takot-takot na parusa ang after ng pagdating ng paghuhukom o judgment. Napaka po niyan, napakabigat na pagpaparusa ng Diyos. Yun po yung natuklasan ko. May impyerno, pero hindi natin alam kung kaano doon, kainit.
Diba? Yung iba kasi hindi naniniwala dun eh. Pero di po nagsisinungaling ang Diyos. Nakasulat po yan dito sa, sa Bible. Diba? Pagpatuloy ko po ang aking binabasa, kapatid, sa Mateo 13 verse 18. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanyang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Masayang tinanggap. Ngunit, ngunit pa ito, hindi taimtim sa puso. So, dapat pala taimtim sa puso yung pakikinig natin. Ayan. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kaharian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. So, di ba, nakinig na ito at tinanggap at masaya itong tinanggap. Ngunit, hindi taimtim sa puso. Di ba? Dapat yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos, dapat ibibigay mo yung yung iyong buhay. Yun eh. Pagtanggap sa salita ng Diyos, handa kang mamatay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi dito. Kasi nakinig ka nga, tinanggap mo nga, pero nung dumating yung sinubukan ka ng Panginoon, bigla kang tumalikod. Bigla kang nag-doubt sa sa iyong pananampalataya. 'Di ba? Ito po yung mga pagsubok. Tapos may mga kinakailangan ng tulong mo. Bigla kang natakot. Ito po yun. Ito po yung sinasabi dito. Bigla kang nawala sa iyong pananampalataya. Yung sumunod, ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang taong nakinig na salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at paghangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos kaya hindi namunga. At ang salita sa buhay nila. O yun, yung sumunod, yung mga taong ito yung kalimitan na nangyari sa atin ngayon. Mas abala sila sa pagpapayaman. Nanalangin sila, gato ganyan, nagdarasal, pero mas priority nila ang pagyaman. Diba? So, kung gusto nating sumunod sa aral ng Panginoon sa Kristo, yung kayamanan natin, isang tabi natin yan, mga kapatid. Sapat na yung kumakain tayo ng 3 beses sa isang isang araw. Ayun ang sinasabi dito. Ulitin ko mga kapatid. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin, yung mga pagsubok, yung mga sa mga school ay wala nang pag-tuition yung anak ko, wala nang kami makakain, yung mga alalahanin alalahanin dito sa mundo at paghahangad na yumaman, di ba? Nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos
at nakakaunawa nito, kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lang. So itong talatang to, kalimitan nangyayari. Sabi dito sa sa pangatlong nakikinig sila sa salita ng Diyos, ngunit mas pinipili nila yung alalahanin sa buhay, pagyaman, pagtatrabaho, diba? Hindi na nabibigyan ng pansin yung makinig na salita at sa puso, ganapin ang utos ng Panginoon. So mga kapatid, ako po ay nananawagan sa inyo na mas mahalaga po ang kautusan ng Diyos. Mas mahalaga po ang salita ng Diyos, mga kapatid. At sa mga gumaganap nito kaysa sa kayamanan sa mundo. Sabi ng Panginoon, basahin ko dito. Ang mundo at ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang salita ko hindi lilipas. Sabi dito sa Mateo, sabi sa Mateo 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang salita ko ay hindi lilipas. Ganon makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ganon siya kahalaga. Sabi dito, ang langit at ang lupa ay lilipas. Naunawaan niyo po ba yun? Ang langit at ang lupa, kahit mag-impok ka dito ng kayamanan sa lupa, lilipas. Lilipas po yan. Lilipas po yan, mga kapatid. Yan ay gugunawin ng Diyos. Pero ang sabi dito, datapwat ang mga salita ko ay hindi lilipas. So yung salita ng Diyos ay mas mahalaga pa sa mga kayamanan dito sa mundo. Yan po yung ibig sabihin yan, mga kapatid, kung hindi nyo pa naunawaan. Yung iba kasi abala sa pagpapayaman, wala man lang time magbasa ng Bible, babasa man, hindi ginaganap, diba? Ang pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos ay may kaakibat na pagganap o pagsunod sa mga utos. Huwag tayong makalimot gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Yun po yun, yung salita, paggawa ng mabuti. Pag may nangangailangan, bigyan natin pag may nangangailangan ng tulong, huwag natin pagkait yung tulong sa iba. Diba? Yun po yung mga aral ng Panginoon na mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan. Diba? Yung paggawa ng mabuti, yun yung nag-iipon na tayo ng kayamanan sa langit. Diba? Nakasulat na yun sa aklat ng buhay. Yung gumawa ka ng yung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, magmalasakit ka man lang. Diba po? Mga kapatid, kung gusto niyo pong makinig ng salita ng Diyos,
inaano niya ko po kayo sa lokal o any lokal ng MCGI sa ika at ika 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi po. Ito po'y pag-aaral sa salita ng Diyos. Puti lang naman. Tayo nga, nakakapaglaan ng buong maghapon, nagchichismisan eh. Dapat po ay maglaan din tayo ng ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ganapin natin ang ating napakinggan. Kasi hindi lang po natapos yung yung makinig ka lang. Dapat ginaganap din natin yun. Sinusunod din natin yun. Yung salita ng Diyos. At sana po mga kapatid, habang hindi pa dumadating ang Panginoong Jesucristo, tayo magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin ng magbalik loob sa Diyos, sumunod tayo sa kanyang mga utos. Hindi po to about sa religion mo o sa religion ko. It's about kautusan ng Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Nawa po ay may share ako na salita ng Diyos. Nakakapulutan niyo po ng aral. Na ang kayamanan ay huwag nating pag-ipunan dito sa lupa. Ang pag-ipunan natin, mga kapatid, ay ang kayamanan sa langit. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos ang ipunin natin, ang sundin natin. Kapag hindi kasi tayo nasusunod o hindi tayo nakakasunod sa utos ng Panginoong Jesucristo, ay kahit anong yaman mo dito sa, di ba? Kahit anong yaman mo dito sa mundo. Sabi sa Mateo 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita. Datapwat ang mga salita ko ay hindi lilipas. Ganun kaimportante ang salita ng Diyos. Kahit ikaw ang pinakamayaman dito sa buong mundo, di ba? Sabi dito, yan ay gugunawin din yun ng Diyos. Pero kung ikaw ay nakikinig at gumaganap ng salita ng Diyos, palad tayo. Hanggang dito na po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.